Sa isang maliit na baryo sa gilid ng bundok, may dalawang magkapatid na lalaki, sina Pedro at Juan. Magkasama silang pinalaki ng kanilang ama, isang matapang at mabait na magsasaka na nagturo sa kanila ng kahalagahan ng paggawa at pag-aalaga sa lupa. Bago pumanaw ang kanilang ama, tinipon niya ang magkapatid sa ilalim ng lumang puno sa gitna ng kanilang lupain. Hinawakan niya ang mga kamay nila at mahinahong sinabi, "Alagaan ninyo ang lupa. Ang puso ang susi sa tunay na ani. Maging mabait kayo sa kapwa at magpasalamat sa kung ano ang mayroon kayo." Si Pedro, ang panganay, ay tahimik at kontento sa kung anong mayroon. Nakita niya ang kagandahan sa maliit na bagay, ang bawat butil ng palay, bawat tumpok ng lupa, bawat umaga na may araw na sumisikat. Si Juan naman ay palaging may iniisip. Hindi siya kontento sa kung ano ang mayroon. Gusto niyang mas malaki, mas masagana, at mas makilala. Pagkatapos ng paalam sa kanilang ama, nagsimula ang magkapatid na pangalagaan ang kani-kanilang bahagi ng lupa. Si Pedro ay nagsimulang magtrabaho nang may kasiyahan, marahan, at maingat sa bawat hakbang. Si Juan ay nagmadali, gustong makuha agad ang pinakamalaking bunga at ani. Ngunit may kakaibang pakiramdam si Pedro habang nagtatrabaho. Parang may tinatabing hiwaga ang lupa. Tila nagiging masagana kapag ang puso ng nag-aalaga ay mabait at kontento. Lumipas ang isang taon. Ang lupa ni Pedro ay naging masagana. Ang palay ay malalaki at masarap, at ang mga gulay ay luntian at sariwa. Tuwing umaga, siya ay nagigising ng masaya, nag-aalaga sa kanyang tanim ng may pagmamahal at pasensya. Kahit maliit ang bahagi ng lupa niya, pakiramdam niya ay malaki ang biyaya na natatanggap niya. Si Juan, sa kabilang banda, ay nakatingin sa ani ng kapatid. Sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang naiinggit. Kung ang lupain lang sana ni Pedro ang napunta sa akin, mas masagana sana ako. Siguro mas maganda ang parte ng lupa na yun at mas masagana. O baka naman mahiwaga, sabi niya sa sarili. Gumawa ng paraan si Juan upang makumbinsi ang kapatid na makipagpalit ng lupain. Hindi nagtagal ay pumayag rin si Pedro. Sa puso niya, gusto niyang maging mabuti. Alam niya na ang kapatid ay may mabibigat na pangarap at gusto niyang mabigyan siya ng pagkakataon. "Sige Juan, sana alagaan mo rin ng mabuti," sagot ni Pedro ng may ngiti. Nagpalitan sila. Sa unang buwan, lahat ay maayos. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, napansin ni Pedro na ang lupa ni Juan ay nagiging tuyo at mahina. Hindi pinapangalagaan ng mabuti ni Juan ang lupa. Minadali niya ang pagtatanim at pag-aalaga at madalas nakakalimutan ng mga simpleng gawain para maalagaan ang mga tanim. Samantala, sa lupang hawak ni Pedro, may kakaibang nangyayari. Ang mga tanim ay tila mas malakas at mas mabilis lumaki. Isang gabi, habang naglalakad si Pedro sa kanyang taniman, napatingin siya sa langit nang may pasasalamat sa puso. Sa kabilang banda, si Juan ay naglalakad sa kanyang lupa, pagod at bigo. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi masagana ang ani niya kahit ginawa niya ang lahat. Hindi nagtagal, napansin ng buong baryo ang kabutihan at masaganang ani ni Pedro. Ang kanyang palay, prutas, at gulay ay hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa mga nangangailangan. Tuwing may bata na nagugutom, may matanda na walang makain, o may kapitbahay na hindi makabuo ng ani, palaging handa si Pedro na tumulong. "Salamat po, Kuya Pedro. Ang saya po ng aming tiyan," sigaw ng mga bata habang tumatakbo sa taniman. Ngunit hindi lang pagkain ang naibabahagi ni Pedro. Sa kanyang simpleng paraan, natutunan din ng mga tao sa baryo ang kahalagahan ng pagtitiyaga, pagmamalasakit at pasasalamat. Ang mga magsasaka na dati nagmamadali at nais palaging makalamang, nagsimulang alagaan ang kanilang lupa ng maayos. Ang lupa ni Pedro ay tila nagbibigay rin ng saya sa mga tao sa paligid. Ang mga manggagawa at kapitbahay niya ay mas masaya at mas responsable.
Ang mga batang natututo mula sa kanya ay nakikita kung paano mahalin ang simpleng buhay, pahalagahan ng biyaya at maging mabait sa kapwa. Isang araw, habang nag-uusap ang mga kapitbahay sa gitna ng baryo, sinabi ng isa, "Ang taniman ni Pedro ay hindi lang puno ng ani. Puno rin ito ng kabutihan. Nakakatulong siya sa lahat ng tao. Ang iba'y tumango at ngumiti." Hindi nila akalaing ang simpleng kilos ng isang tao ay maaaring magdulot ng ganitong malaking epekto sa buong baryo. Mula sa kanya, lumaganap sa iba, at unti-unti, ang buong komunidad ay natututo ng tunay na kahulugan ng pasasalamat at kabutihan. Si Juan, na nakamasid sa kanyang kapatid, ay tahimik na nagsimulang magbago sa puso. Nakita niya na hindi nasusukat ang tagumpay sa laki ng lupa o dami ng ani. Hindi din hiwaga ang sikreto. Ang tunay na yaman ay nasa kabutihan ng puso at sa tamang pag-aalaga sa mga biyaya na natanggap. At doon naalala niya ang sinabi ng ama, "Alagaan ninyo ang lupa. Ang puso ang susi sa tunay na ani. Maging mabait kayo sa kapwa at magpasalamat sa kung ano ang mayroon kayo." Isang araw, dumating ang malakas na bagyo sa baryo. Malakas ang hangin at mabigat ang ulan. Ang mga puno ay gumugulo at ang lupa at tanim ng lahat ay nababad sa tubig. Lahat ng tao ay nag-aalala, lalo na ang magkapatid. Si Pedro, dahil sa maayos niyang pag-aalaga sa lupa at disiplina sa pagtatanim, ay nakapaghanda. Ang kanyang mga halaman ay matibay at ang lupa ay may tamang patubig at sustansya. Kahit malakas ang ulan at hangin, nakatayo pa rin ang kanyang mga tanim. Si Juan naman ay natutong masaktan. Ang lupa niya na dati tuyo at minadali lang ang pag-aalaga ay napinsala. Nakita niya kung gaano kahalaga ang tamang pag-aalaga, pagtitiyaga at pusong mabait sa lupa. Sa gitna ng bagyo, lumapit siya kay Pedro at mahina, ngunit taimtim na sinabi, "Patawarin mo ako, Pedro. Natutunan ko na ang dapat kong gawin." Si Pedro ay ngumiti at hinawakan ang kamay ng kapatid. "Sama-sama tayo. Pagtutulungan natin ang lupa at ang mga tao sa baryo." Sagot niya. Magkasama nilang niligtas ang mga tanim. Habang nag-aayos, unti-unting nakikita ni Juan ang epekto ng kabutihan at pagtutulungan. Hindi lamang ani ang mahalaga, kundi ang pagmamahal, pasensya at kabutihang ipinapakita sa kapwa. Nang matapos ang bagyo, ang lupa ni Pedro ay nanatiling masagana at si Juan ay natutong magpakumbaba at maging marunong sa pag-aalaga. Ang baryo ay namangha sa kanilang pagtutulungan at sa positibong epekto nito sa lahat. Matapos ang bagyo, ang baryo ay unti-unting nakabawi. Si Pedro at ang kanyang kabutihan ay naging inspirasyon sa lahat. Hindi siya masaya dahil sa dami ng ani lamang, kundi dahil nakakatulong siya sa kapwa. Ang bawat prutas, gulay at butil ng palay ay nagiging biyaya para sa mga nangangailangan. Si Juan, na natutong magpakumbaba, ay nagsimulang magbago. Unti-unti niyang inalagaan ang kanyang lupa ng maayos, natututo sa pasensya, at nagsisimula ng magpasalamat sa kung anong mayroon. Hindi na niya inisip ang sakim o ang mabilisang tagumpay. Sa halip, natutunan niyang ang tunay na kayamanan ay nasa pusong kontento at marunong mag-alaga at magbahagi. Ang mga tao sa baryo ay natututo rin mula sa halimbawa ni Pedro. Ang mga kapitbahay, manggagawa at bata ay nakikita kung paano mahalin ang simpleng buhay, pahalagahan ng biyaya at maging mabait sa kapwa. Ang lupa ni Pedro ay tila hindi lamang nagbigay ng masaganang ani, kundi naghatid din ng kasiyahan sa puso ng lahat. At sa bawat araw, ang kanilang buhay ay patuloy na puno ng saya, pagtutulungan at kabutihan. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng yaman, kundi sa pusong kontento. Marunong magpasalamat, mag-alaga ng biyaya at magbahagi nito sa kapwa. Ang kasakiman ay nagdudulot ng kabiguan, kahit gaano kalaki ang pinaghirapan. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.